Samantala sa gitna po ng patinding init, naka-red alert na naman ang Luzon grid ngayon pong araw. Naranasan din po yan kahapon na nagresulta naman sa brownout sa ilang lugar sa loob at labas ng Metro Manila. Ang mainit na balita, hatid ni Rida Reyes. Sa mga sandaling ito, nakataas na naman ang red alert sa Luzon grid ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Nagsimula yan kaninang alas 10 na umaga hanggang alas 4 ng hapon mamaya. Ibig sabihin, sobrang nipis na ng supply o reserba para punuan ang demand o pangangailangan sa kuryente. Naka-yellow alert naman mula alas 8 hanggang alas 10 na umaga at mula alas 4 hanggang alas 9 ng gabi mamaya. Kapag ganito ang alert, manipis lang ang reserbang kuryente. Nakatakdang i-anunsyo ng Department of Energy ang dahilan ng pagnipis ng reserbang kuryente ngayong araw. Kahapon, inilagay din sa red alert ang Luzon grid. Sa abiso ng DOE, nagkaroon daw kahapon ng unplanned o forced outage o bigla ang pagtigil ang ilang malalaking planta sa Luzon at nawala ng mahigit 1,300 megawatts ang grid. Ang Suwal Power Plant na pinakamalaki sa mga pumalyang planta inaayos pa raw at sa April 13 pa inaasang maibabalik sa normal ang operasyon. Sa April 16 at April 21 naman, inaasang makababalik operasyon ang iba. Ang epekto niyan, brownout sa ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Sa isang mall nga sa Calamba, Laguna, huminto ang escalator nang biglang magpatupad ng tig-isang oras na rotating brownout ang Meralco sa ilang lugar. Bilang tugon sa sitwasyon, may interruptible load program ang Meralco kung saan ang malalaking kumonsumo ng kuryente tulad ng mga mall at pabrika ay gagamit muna ng kanilang sariling generator set para hindi na makihati sa supply para sa mga kabahayan. At kapag kulang pa rin ang supply, saka magpapatupad ng scheduled brownouts. Bagamat sinasabi ng DOE na hindi inaasahan ang mga malawakang brownout, nagbabala ang Meralco na hanggat hindi nagbabalik sa normal ang supply, wala silang magagawa kundi magpatupad ng rotating brownout. If demand continues at the pace it is in, then we may continue with this manual load dropping schedule or rotating brownouts in the coming days. Pasakit yan sa mga consumer, lalo na ngayong ubod ng init at mataas ang konsumo nila ng kuryente. Kaya ang grupong Laban Consumer, hinimok ang Energy Department na aksyonan ang problemang ito. Maganda rin daw na bigyan ng DOE ang mga consumer ng listahan ng lahat ng mga planta at ng inventaryo kung kailan ang scheduled shutdown ng mga planta ito. Habang hindi pa nasosolusyonan ang issue sa reserbang kuryente, mainam na magtipid muna. Payo ng DOE, laging linisin ang fluorescent tube sa bahay at hanggat maaari gumamit ng fluorescent lamp o compact fluorescent lamp. Sa pagbili ng refrigerator, piliin ang may mas mataas ang energy efficiency factor. Sa aircon naman, mas tipid ang may mataas na energy efficiency ratio. Piliin din ang kalan na may automatic ignition system dahil mas makatitipid ka sa gas ng hanggang 50%. Huwag pabayaan ang TV sa standby mode dahil kumukonsumo ito ng dagdag na kuryente. Sa ventilador naman, kung kailangan ang hangin sa isang direksyon lang, i-lock ang oscillator kung saan kailangan ang hangin. Rida Reyes, GMA News.